Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraming salamat sa inyong pakikinig at oras sa amin. At sa sino man nagtataka na bakit nagtatagalog na Arabo, ibig sabihin hindi pa siya nakasubscribe or nakapollow. Bali si Brian Casey nga po, siguro hindi na matagal na nag-vlog dito sa Saudi Arabia. Kagaya yung OFW din na kauuwi lang sa Pinas. So ang 6 months na ako sa Pilipinas, kasama ko sila, kararating lang din namin. Nag-work din for 8 years dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh, for 8 years sa Islamic Center, bali pa iba-iba ng Islamic Center. At kilala ko lagi sa kulungan, pero hindi pa ako nakulong. At hindi din po ako tumatakbo pala, sadyang pumayat lang ako sa Pilipinas. Hindi po ako tumatakbo ng position, pero why not, inshallah, balang araw. So, kilala ko sa kulungan dahil lagi kami bumibisita sa mga kulungan at nakikita natin yung mga sitwasyon ng mga kapatid natin doon, mga Pilipino. Kaya, yun din, naisipan ko yung mga, inshallah, yung mga vlogs, it's nakatulong sa mga kababayan natin, ano ba yung mga, siguro ako yung magko-connect kung ano yung pagkakaiba ng Pilipino sa kultura ng mga Arabo para magkaintindihan din yung both ng ibang lahi, Arabo tsaka Pilipino. Ano ba yung meron ugali nila na hindi natin naintindihan o ano ba yung meron din tayo na hindi na naintindihan. Para sa ganon ay malayo tayo sa mga problema nangyayari minsan sa pagkakamali na pag-unawa sa kanilang kultura o pamaan ng pamumuhay. So, ayun po. Marami kasi minsan simpleng bagay lang nagawa ng kababayan natin at pinapakulong ng amo. So, naway inshallah magbigay tayo ng konting support sa ating kababayan na OFW na kung saan ramdam niya, so mas matagal pa siya kaysa akin na 11 years. So marami na yung experience dito na alam niya kung ano yung gusto ng isang OFW, ano ba yung concern natin dito sa ating sitwasyon, na makapaglagay tayo ng boses sa gobyerno. Inshallah, dahil sa totoo lang, tayo ang nagpapayaman sa Pinas kahit pa paano. Sinasabi nga nila yung bayani ngayon, na modern bayani ay tayo mga OFW. Bakit? Ang dami natin pera ang pinapadala sa Pinas kada buwan. Kahit resibo lang naiiwan sa atin dito at kabsa lang. So, tayo po ang nagbibigay sa Pilipinas. Tayo yung parang oxygen ng Pilipinas, sabi nga nila, na nagpapadala ng pera kada buwan. Kaya kahit pa paano ating bansa ay umaangat at sa atin nakakuha ng suporta. So kapalit ng ating pagkalungkot, pag ating depression, sa layo na sa atin, sa mga pamilya, sa mga mahal sa buhay, sa ating nakagisnan na lugar, nandito tayo nagtitiis sa ibang bansa. So inshallah sana may konting approve kasi ako, pag uwi ko, wala, parang yung sinasabi na narinig ko sa polo, sa mga benefits, pagpunta ko, 20,000 wala lahat yun. So inshallah mapaglagay tayo ng boses ng isang OFW, isang ex-abroad na nakakaunawa sa atin. Kaya ako'y sumusuporta din sa kanila. At tayo din mga Muslim, makapaglagay din tayo ng, basta as long as nakita natin, isang daya, isang Muslim, mailagay natin ng boses sa posisyon sa gobyerno, na may mga boses din tayo mga Muslim na marinig tayo sa Pilipinas. Yun naman po. At sa mga hindi po Muslim, sana wag natin sayangin yung ating buhay dito na tumagal tayo ilang years, tapos pag uwi natin wala tayong nalaman kahit konti about Islam. Napakalugi mo. Hindi ang kayamanan na mauuwi mo, ang the best na kayamanan, hindi yung chocolate, hindi yung ginto, kung hindi yung kaalaman na matutunan mo dito, kaalaman sa patungkol sa Islam. Kasi parang lugi ka eh. 10 years, 20 years sa abroad, sa Saudi Arabia, tapos pag uwi mo, pag tinanong ka, anong alam mo sa Islam o Muslim? Narinig ko lang, patungkol ganyan nun. Nagdadasal lang sila 5 beses sa isang araw, ganun lang. Meron ako nakilala, halos 10 years na dito sa Saudi. Yung tinanong ko siya, sino sinasamba ng mga Muslim? Sabi niya si Muhammad. Lugi na tao. Wala lamang siya natutunan. Di ba? Kailangan pag-aralan mo din yung paniniwala ng mga tao dito para maunawaan mo sila. Kami nga, pinag-aaralan namin yung Kristiyano para alam namin kung ano yung paniniwala nila. So pag-aralan nyo din ang Islam at ang Muslim para malaman nyo din ano yung ginagawa namin. Ano ba yung ginagawa ng mga Muslim, mga Arabo? Ano ba yung meaning ng Muslim? Ano yung meaning ng Islam? Diba? Kahit wala kang balak mag-Muslim, pag-aralan mo lang. Para hindi ka lugi, may konting kakaalaman pag-uwi sa Pilipinas. Nang ma-explain mo din sa pamilya mo kung ano yung nakita mo at nakilala mo Islam dito talaga kung saan nagsimula sa Middle East. Maraming salamat po. Ang ganda naman po. Hindi ako mabakit.